tayong pag-uusapan ngayon na kapaki-pakinabang sa lahat. Okay? Sa lahat po. Okay, tayo po, itong mga panahon ngayon, masyadong maraming eksperto. Ang daming nagiging eksperto sa batas, ang daming nagiging eksperto dapat sa hindi ganito. Dapat ang ginawa, dapat ganyan. Alam ninyo, mas maganda rin ho kapag kayo ay naging eksperto sa pagbibigay ng payo tungkol sa mga workers natin. Dahil yan po ang backbone ng ekonomiya natin, ang ating mga workers. So ngayon po, ifo-focus po natin ngayon ang ating pag-uusapan sa mga worker. Pero since National Women's Month tayo, babae po ang ating makakasama. At maganda ho ang pag-uusapan ngayon. Ang Executive Director po ng ECC, Employees Compensation Commission. Ayan. Attorney Kaima Via B. Velasquez. Ganda ng pangalan mo, Attorney. Parang artista. Oh, mahaba din, Sir good morning. Good morning sa inyong lahat at good morning sa inyong mga tagapakinig at nanonood. Maligayang buwan ng kababaihan. Hindi ko nga alam paano mo isi-segue kung lalaki yung head ng ECC, di ba? Oo nga. Paano? Good luck. Iniisip ko na rin kanina. Na-invite mo lang yata ako kasi babae yung head ng ECC, sir, today. Pero thankful pa rin kami na naimbitahan kami sa iyong programa, sir. Ayan. Okay, tutulungan ho na. Yung mga tayo po'y napapakinggan sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo rin po ay napapanood sa Aliw Channel 23, Free-to-Air TV, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo rin po ay napapanood sa DWIZ News TV. Yan po ay Metro Mega Manila po. Yan, dito sa daming nakikinig. Yes. Magandang umaga sa inyong And lahat. especially sa sa online. Oh. Sa YouTube. Yung mga Gen Z ba yan, Sir Dennis? Oo. Maganda ho. Na sila nanonood. Correct. Diyan sila nakikibalita. Diyan nila nalalaman na fake news ang isang balita. Yan. Pagka lumabas na sa amin yan, yan ay legit. Yan. Legit news. Alam mo naman, nakita mo naman yung newsroom namin, Attorney. Oo, maraming pwedeng mag-confirm na yung balitang yan ay tama. Ang daming fact-checkers. Fact-checkers. That's a term. Fact-checkers. Okay. Pag-uusapan po natin, ang ECC po ay nagse-celebrate ng kanyang, pangilang anniversary na po ito? 50th, Sir Dennis. Wow, 50. Ang dami na naming anniversary na pinagdaanan. Pero ito isang milestone para sa amin. So, golden anniversary, di ba, sa mga mag-asawa. Golden? Oo, gininto ang anniversary. At gusto nating i-highlight dito sa anniversary ng Employees Compensation Commission yung 5 dekada na pinagdaanan ng ECC at yung mga naitulong niya sa mga manggagawa. Yan. Okay. Sinabi po ni Attorney kanina, manggagawa. Okay, pag sinabi hubang ECC, Employees Compensation Commission, ano ba ang ginagawa ng ECC para tulong sa ating mga kababayan? Sir Dennis, so parang kami ay isang government-owned and controlled corporation. Okay. So under kami ng supervision ng Department of Labor and Employment. At ang main purpose talaga namin is bigyan ng insurance ang ating mga workers laban sa mga aksidente o pagkakasakit na dahil sa kanilang mga trabaho. Yun. So, paano ho maging member ng ECC? Actually, ito, hindi nyo na kailangan mag-isip pa. Yun. As long as member na kayo ng SSS or GSIS, automatic, sir, member ka na ng ECC agad. Yun. Oo, at wag din kayo mag-aalala sa inyong mga hulog kasi hindi po kinakalta sa sweldo ng mga manggagawa ang ECC contributions ninyo. Ito ay binabayaran ng inyong employer para sa inyo. So, walang bawas sa inyo. So ngayon, kapag nalaman namin na ECC ngayon, hindi babawasan yung sweldo namin? Hindi, sir. Ayan na, interesado na yung mga tao. Pag nalaman nila, walang ibabawas sa kanila. Walang bawas, pero may benepisyo. May benepisyo. Maganda yan. Walang bawas, tapos may benepisyo. Yun. Ayan. Yung balitang hinahatid natin ngayon. Okay. So, kapag ang may nangyaring masama sa trabaho, at kunyari, hindi naman sa pero let's knock on wood. Pag may nangyaring masama, may nangyaring disgrasya during the work, kadalasan, ang una, pag na-hospital yan, may PhilHealth yan. Definitely. May PhilHealth yan. Tapos, minsan, makakakuha ka ng suporta sa SSS. Definitely, sir. Yung pala, pwede rin kumuha ng tulong o suporta mula sa ECC. Tama yan, sir. So, pwedeng double recovery. So, nakakuha ka na ng iyong sickness benefit sa SSS, pwede ka parang mag-apply ng easy sickness benefit galing sa Employees Compensation Commission. Yun. So, SSS is for private companies. Yes. Tapos yung GSIS naman, for mga pampublikong manggagawa. Pampubliko. Okay. Pagka sinabing disgrasya, ano ho ba yung mga partikular? Yung mas maraming kaso talaga na hinahawakan po ninyo nowadays? Siguro
siguro sabihin natin yung mga malalayong magandang example, yung mga halimbawa, factory worker ka, tapos naipit yung kamay mo sa makina. So, during work to, during work. Oo, nagtatrabaho ka, by accident, naipit yung kamay mo sa makina, naputol ang iyong kamay or na-injure yung kamay. Itong aksidente na to ay work-related. So dahil work-related siya, of course, makakuha ka ng habang hindi ka nakakapasok sa trabaho, meron kang sickness benefit galing SSS at galing ECC, at pag ready ka na ulit na gumaling na yung sugat, pwede ka naming bigyan ng physical therapy, rehabilitation services, at sa dulo, kung kailangan mo ng prosthesis dahil naputulan ka ng isang bahagi na yung katawan, pwede namin i-provide to sa'yo ng libre. Wow! Tapos ang kailangan lang po, pagka nagbigay, syempre pag nakuha mo yung SSS, bibigay ka ng mga documentation. So dito po, maski same documentation na din. Parehas na po. At hindi nyo na po kailangan mag-apply separately sa ECC na opisina. Dapat po sa SSS, ang inyong HR officer, itag niya lang po sa inyong application na ito ay work-related. So EC claim, dapat po may isabay na rin ang claim ng ECC para sa inyo. Yun, para diretso na pala. Oo, hindi na doble-doble yung proseso sa pag-file, pero doble-doble yung benepisyo na pwedeng makuha. So ibig sabihin, maski yung Xerox na lang nung mga binigay mo sa SSS. Yun na rin yun. Yun na rin, ibibigay na rin. Oo, yun na rin yun. Wow! Parang maraming na tumaas ang kilay at maraming maraming mag-claim. Oo, di ba? So, pag yung mga kababayan natin gustong malaman all about ECC, ano ba talaga yung mga paano yung proseso, magkano yung pwede kong ma-claim, yan ba meron nakakategorize yan, attorney? Ay, yes sir. Siyempre, maraming mga factors na nagpe-play kung magkano yung maaari nating ma-claim. Pero sa umpisa, sa SSS, kailangan nating tingnan yung monthly salary credit natin. So, dito pa rin nakabase yung ating mga claims. Pero, na-discuss ko rin nitong huli, on average, halimbawa, ang daily benefit na sa bawat araw na hindi ka nakakapasok sa trabaho, average na naibigay namin for the past 50 years is mga 480 pesos na benepisyo araw-araw habang hindi ka nakakapagtrabaho. Alam nyo, parang may nararamdaman akong question para galing sa mga kababayan natin. Ako'y pipikit ng kaunti, attorney. Sige, ako na nabigil. Ang tanong siguro, para lang ba ito sa mga regular? Pwede rin ba ito sa mga contractual? Paano ba, attorney? Para sa ating mga empleyado, as long as SSS member ka. So, hindi naman kailangan na regular ka na. Halimbawa, actually, ang ECC coverage yung nagsisimula sa unang araw pa lang ng pagtatrabaho. Meron kaming na-process na claim na factory worker, 3 araw pa lang siya sa hindi inaasahang pagkakataon, na aksidente siya. 3 days pa lang siya sa trabaho. Pero, na-cover na namin siya. Wow! Very good. Okay, siguro, ito yung aking susunod na question. Saan ko ba makikita ang opisina ng ECC? Ang pinag-uusapan natin dito, attorney, Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat rehiyon, Sir Dennis, meron kaming regional extension units. At syempre, hindi ko ma-enumerate ito ngayong araw na to. Pero marami yan. Puntahan nyo ang aming website, www.ecc.gov.ph, or sa Facebook po, hanapin nyo Employees Compensation Commission, at nandun po kami. Pwede rin po kayong mag-reach out sa aming chat or sa telepono. At kami po ay may public information and Assistance Division para po tumulong sa inyo. Para magbigay ng advice. Yes, sir. Kung kailangan nyo ng particular na tulong sa particular na insidente na nangyari sa inyo, or kayo po ay curious lamang at gusto nyo malaman kung nasa na aming opisina, pwede po kayong mag-reach out. Mag-message lang po kayo, direct message. Yun. Paano po ang pag-claim? Yung pag-claim po ng benepisyo, yun po ba diretso na rin sa... Yun, Sir Dennis, yun na, katulad na pag-usapan natin kanina, diretso, pag-file nyo sa SSS, kasi nga, SSS member din kayo, diba? I-inform nyo lang ang inyong HR officer na kayo ay nagkiklaim din para sa ECC. So, ibig sabihin, isang beses nyo na lang siya ipa-file at makakakuha na rin kayo ng EC benefits. Okay. So, isang beses na lang ang filing. Isang beses na lang din siya. Napakaganda. Pwede yung pagbigyan natin tong barkada ko, nasa ibang bansa are. Sige sir, Dennis, tingnan natin. OFW kasi siya. Paano daw niya pwede rin ba akong sumali sa ECC pare? Ang ganda nung katanungan. Talaga may pare sa dulo. Hindi, bastos talaga magtanong yan, ma'am. Itanong mo nga pare. So, para po sa ating mga manggagawa na nasa abroad, so OFW, ngayon po, kino-cover po natin ng sea-based workers natin. Sa mga OFW naman po natin na land-based, so far po, hindi pa po kasi nakakapag-devise ng paraan kung paano po madedebit or maibabayad ang inyong mga contributions. Tinatrabaho po namin to ng SSS,
at ng ECC at ng mga counterparts po natin sa mga bansang pinagtatrabahuhan nyo kung paano po tayo magkakaroon ng coverage para sa inyo. Pero po, ang advice po namin sa inyo, mag-member po kayo as self-employed or voluntary member sa SSS para makakuha pa rin po kayo ng benepisyo at least sa SSS or sa ECC kung self-employed ang inyong categorization. Yun. Okay, dapat pala, ano mga, Lona, gawin mo nga regular dito si attorney. Mukhang ang dami na naman. Hindi ko nabubuksan yung mga questions ko dito. Dahil maraming questions tungkol tungkol sa ECC, attorney. Babahain ka, sir. Siguro, gawin mo regular dito si madam. Okay, so from Leo Broadcasting Corporation, happy anniversary po dahil alam ko po na marami po tayo mga kababayan na natutulungan po ng ECC. Ang imbitasyon po nasa inyo po. Go ahead. Maraming salamat, sir, sa pag-imbita sa amin ngayong umaga. Lagi pong masaya ang Employees Compensation Commission na makapaghatid po ng impormasyon sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga manggagawa para alam nila yung mga benepisyo na maaari nilang i-claim. So ngayon po, aming 50th anniversary, umaasa po kami sa patuloy na pagsuporta ng ating mga manggagawa kahit na po siguro hindi nyo kami na-avail kasi nga laging importante kahit na may Employees Compensation Commission, lagi pa rin tayong mag-iingat lalong-lalo na sa ating mga pagtatrabaho. Pwede kong pagbigyan to? Isa pa? Sige sir, try natin. Ano daw? Sumasagot ba sila sa FB pare? Sumasagot kami sir. Baka naman kasi sir hindi ECC related yung question mo, baka naghahanap ka lang ng ka-chat. Okay, so sinasagot niyo po lahat yung mga questions. Yes sir, sumasagot po kami. Even sa website, no? Even sa website. Ayan, okay. Yan, naka-open ang ECC. Of course, dapat during office hours, diba? Syempre naman. Pero kung sakaling na-curious kayo, alauna ng madaling araw, meron naman po mag-respond sa inyo the next day. So, ayun, importante may mag-respond. May ipon po ang inyong mga katanungan at sasagutin po namin siya the next day. Ayun. Okay, maraming. Thank you very much for sharing the good news, attorney. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Salamat din, sir, sa pag-imbita. Sana maging regular ka dito sa dahil hindi na, tama na. Salamat po and happy anniversary po. Thank you, sir. Ayan, sa lahat po ng mga bumubuo, ECC sa buong Pilipinas, no? Sa lahat ng mga opisina. Lahat ng rehiyon. Oo, lahat po ba itinutok nyo sa DWIC niya? Sinabihan po namin sila makinig kayo ngayong araw na to. Thank you very much. Executive Director po ng Employees Compensation Commission, ECC Attorney Kaima Villa B. Velasquez.